Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, meron ulit ako ritong Ficus microcarpa na isi-share sa inyo. So puro Ficus microcarpa muna tayo ngayon. Marami ako nitong materialis na ganito mga paps, kaya puro ganito muna ipapakita ko. So ito naman mga paps ay Ficus microcarpa na cascading, tapos at the same time rock clasping or bonsai with rock. Ngayon ang gagawin ko, bali nailatag ko na to at naipakita ko na to dati, ititrim ko naman siya para dumami na yung branching, mga paps, yung mga secondary branches. Tapos tatanggalin ko na rin itong wire na ginamit ko para pakapitin yung ugat, kasi sa tingin ko ay kapit na yan. So tanggalin ko muna to mga paps. Mga paps, ito yung aking material, ito yung back nya. Nung tiningnan ko ng maigi, ito palang ginamit ko pang pakapit dito sa ugat ay nakarekta din dito sa kanyang main trunk na para maging cascading siya. So ngayon, puputulin ko lang itong dulo na nakakapit dito, na nakaano sa ugat para makabuelo yung ugat. Hindi ko na tatanggalin ng buo para naman na hindi magalaw yung kanyang main trunk. Ayan, tanggalin ko lang ito mga paps. Ito lang. Para mag-fuse na itong roots na yan dyan. So medyo nakaharang kasi. Ayan. So una, dito sa baba. Ito yung lowest branch. Ito na yung pinakababa. Kung sa tingin nyo, kung makikita nyo dyan mga paps, meron ng mga separation dito. So bali na yung design na napili ko. Ngayon tatanggalin ko itong isa na to, nasa ilalim at nasa curve, sa loob ng curve. So hindi natin kailangan yung nasa ilalim na branch at nasa loob ng curve. So ngayon mga paps, aangat tayo rito. Meron ditong isang branch. Sa tingin ko hindi ko na to kailangan, so tatanggalin ko na rin yan. Itong nakatungo na to sa taas. Yan. Para yung padding niya mas malinis. So galawin natin to ng konti. Ayan. Kung makikita nyo, yung pinakadulo niya na branch ay medyo mahina yung tubo. Ngayon ito puputulan natin yung dulo para dumami yung branches dyan. Ayan, magkaroon siya ng backbudding at saka na mapabilis yung paglarga nitong mga nandito sa dulo. So dito naman mga paps, meron ditong mahaba na branch. Ayan, napaka-healthy. Pero hindi kailangan, kasi kung makikita nyo, doble-doble na yung branch dyan. Pwede namang hindi muna tanggalin to, mga ganito, para lumaki yung trunk. Ginagamit din yan para lumaki yung trunk. Kaso pag pinalaki ko pa yung trunk dito, magkakaroon na siya ng reverse taper. So mawawala yung tapering niya, kaya kailangan tanggalin talaga. Yan, dito na tayo, paakyat na tayo mga paps. At tatanggalin natin itong patay na to na branch. Tapos ito nasa ilalim na to, kung nakikita nyo yan, itong branch na to meron pang sa ilalim na maliit. So tatanggalin na rin natin yan, hindi natin kailangan. Ayan, tapos aayusin natin itong isang to. So mas maganda kung merong parang padding na yung hiwa-hiwala yung pads. So itong style lang ito, pag balubaluktot ng branches, ay nakakatulong para ma-shorten yung branches natin na walang mga walang padding sa dulo. So susunod, puputulan natin yan para dumami. So putol tayo ng mga dulo niya para kumapal. So malaking bagay mga paps na kumakapal para nawala yung spacing. Ayan mga paps, itong branch na to papunta dyan, siya naman yung magpupuno sa part na yan. So puputulan na rin natin yan, masyado nang mahaba. Sa ganitong mga variety at sa ganitong species ng bonsai material, huwag po tayong matatakot na mag-cutback. Kasi malaki pong bagay yung pag-cutback. Maraming branches ang ibibigay niyan, ang isusukli.
So ito mga paps, makikita nyo itong isa na to, kailangan ayusin yung kanyang pagkakalatag. So meron ditong isa, so separation na yan, itong isa ay ilalayo ko muna yan para makita yung pagbibend at pagkukorb-korb ng branches. Malaking bagay para ma-shorten yung branches. Ayan, ito isasagad ko dito sa dulo para umiksi. So sobrang haba nito, may lalabas naman dyan na branches na bago, kaya sasagad-sagarin ko na ng konti. Ayan, hindi na ako nagtira ng dahon. So ito, hindi ko muna ito puputulan mga paps kasi medyo maliit pa para lumaki pa siya. So paakyat na tayo dito mga paps. So ikutin ko lang konti. Dito, meron itong branch na to. So tatanggalin ko muna itong mga dahon dito sa dulo para makita natin yung branch. Hindi na ako mga paps nag-defoliate para mabilis makarecover yung halaman. Kitang-kita naman yung branches nito. So ito, ibababa ko ng konti. Ayan. Para magkaroon ng depth dito. Kung makikita nyo yan mga paps, yung dulo nya. Hindi may, walang space wala yung space. Yan, baba natin konti. Kagandahan sa mga ganitong material dahil napaka-flexible. Baba konti, tapos putol tayo mga paps para kumapal. Putol. So sa ngayon manipis yan, pero sa loob ng mga 2 weeks siguro nito, makapal na yan mga paps. Ito din, putol na rin yan. Napakabilis lang po ng backbudding ng Ficus microcarpa. Ngayon, dito mga paps, makikita nyo itong isa na to. Merong sumingit dyan sa gitna, so hindi rin yan kailangan. Kailangan din natin tanggalin yan kasi mag-create lang yan dyan ng reverse taper. Tapos makikipag-agaw lang yan sa nutrients na imbis na mapupunta na doon sa mga branches na kailangan natin. Yan. So pagdating dito mga paps, babawasan din natin to. Itong isa na to, medyo i-atras natin ng todo kasi para makita yung umbrella shape, yung shape nya, hindi mahaba rito tapos maiksi doon sa dulo. So pangit ang mangyayari ay parang inverted pyramid ang mangyayari. So dapat mas maiksi dito sa taas, mas mahaba doon sa dulo para yung canopy niya umbrella shape, pa ganon. Yan. Dito, itong isa na to, medyo nilagyan ko dito ng itong guy wire para mahatak siya pababa ng konti. Yan. Tapos cutback na rin yan. Wala masyadong wiring mga paps, para meron palang branch dito na maliit, so tatanggalin natin to. So hindi ako masyadong nag-wiring kung mapapansin nyo. Yung first wiring na yan, halos yan na yung tatapos sa kanya, kung sakali man na magre-rewire ako, siguro kunti lang. Ayan. So kung gusto nyo makita mga paps yung previous na upload ko nitong material na to, kung paano ko siya ginawa, scroll nyo lang mga paps dyan sa aking YouTube channel. Makikita nyo po yan. Ilang beses ko na itong na-feature dyan sa aking channel. O yun, kitang kita na po yung kanyang shape na cascading.
Dito na po ako mga paps sa apex. Ito yung branch na to. Ito yung napili kong gagawing apex. Ngayon, sobrang liit pa. Madali namang lumaki yung apex kasi siya yung unang-unang nakatutok sa sunlight. Walang nakakaharang sa kanya. Kaya mabilis siyang lumaki. So, usually, ang ginagawa para lumaki yung branch, hindi po pinuputulan, hinahayaan lang na lumaki ng humaba ng humaba. So pag humahaba, of course, yung lower portion ng kanyang branch lumalaki, tumataba. Pero dito sa pagkakataong ito, para mas mauna, mga paps, maunang lumaki at maunang lumarga yung mga nasa lower part. Tulad nito, itong pinakadulo ko mga paps na branch ay medyo mahina, kasi nasa pinakadulo na siya. Yung nutrients dadaan muna sa kanila bago mapupunta sa kanya doon sa dulo. So para makahabol yung mga nasa dulo, itong sa taas kailangan din natin putulan. So maliban doon sa backbudding na purpose, yung pagpapataba rin ng ibang branches sa dulo ay nakakatulong din po yung pagputol ng branches. So although maliit pa siya, hindi ko muna iniisip yun na palakihin to kasi lalaki rin naman yan pagdating ng araw. Baka nga siya pa yung maunang lumaki. Ayan. So dito na po ako, itong branch na to, naglagay ako ng branch dito para maging parang back branch nitong bato. Yung stone niya magkaroon ng back branch. So tatanggalin ko lang po itong mga dahon dito sa may branches, tapos setback na. Setback na para kumapal. So hindi po yan sinisetback para numipis, sinisetback po yan para kumapal at saka ay magkaroon ng tapering. So yan na po ang itsura niya ngayon. So mga paps, medyo marami-rami din yung itong aking na putol, yung natanggal ko na branches sa aking material. Ngayon, ito po yung itsura niya. Ayan na po siya after ng pruning. After ng pruning, yan na po itsura niya. So kung makikita nyo, yung shape niya, canopy talaga. Hindi inverted pyramid. So mas maiksi dito, tapos pahaba doon sa kabila. So ayan na po itsura niya. Cascading na naka-clasping. Yan po ang front na napili ko. Tapos, ito po yung back. So, naka-distribute na po yung branches niyan. So, all sides po meron ng branches. Maghihintay na lang ako na kumapal. Magkaroon ng backbudding. Magkaroon ng mga secondary generation ng branches. So, ayan na po. So, mga paps, yun lamang po muna sa ngayon. Maiksing video ng pruning ng aking Ficus microcarpa na cascading at rock clasping. So ayan po itsura niya. Tingnan po ulit natin. Ayan. So napakaganda ng kapit niya sa bato. So yun lamang po mga paps. Bago po tayo magpaalam, once again po ay iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, click nyo po yung notification bell. Share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga nagnanais pang matuto mag-bonsai. At saka sa mga baguhan na rin na katulad ko. Sana meron po kayong natutunan. Sana po meron akong na-share sa inyo. Yun lamang po. Magandang buhay at happy bonsai.